Mga master, sa episode na ito ay pag-usapan natin ang matitipid sa monthly amortization dito sa MPL Flex. Dahil nga pinababa ang monthly o ito pong annual interest rate at pinahaba din ang loan term, kaya expected po natin na bababa ang monthly amortization. So, magkano ba talaga yung matitipid mo sa monthly amortization ng inyong multipurpose loan sa GSIS kapag ikaw ay nag-avail ngayon dito sa MPL Flex compared nung dating version nito na MPL Plus? Ito po ay sa bawat 100,000 pesos na loan. So, every 100,000 pesos loan, ito po ang matitipid ninyo. So, simulan po natin sa mga below 10 years na paid premiums. Sila po ay dating eligible sa 5 years lamang na term. Ngayon ay 6 years na ang pwedeng term ng kanilang MPL. So, nadagdagan po ng 1 taon. Nung dati sa 5 years, no, kapag 100,000 ang utang, multiply natin yan ng 1.35 kasi 35% ng principal amount ang total interest sa loob ng 5 years. 5 years times 7% per annum, kaya 35%. Kaya po yun ay times 1.35 at i-divide natin sa 60 dahil merong 60 months sa loob ng 5 taon. So, ang monthly amortization for the loan alone sa 5 years sa bawat 100,000 ay nasa 2,250. Ngayon, dito tayo sa 6 years na term ng MPL Flex. Ang bawat 100,000 po ay mayroon ng monthly amortization na 1,889. 100,000 times 1.36 kasi 36% ng total amount of loan or ng gross loan amount ang total interest. 6% per annum sa loob ng 6 na taon, that is 36%. So times 1.36 at i-divide sa 72 dahil mayroong 72 months sa loob ng 6 na taon, kaya ang monthly amortization ay 1,889. So in short, yung matitipid ninyo, yung ibababa ng inyong monthly amortization ay nasa 361 pesos bawat buwan sa bawat 100,000 na loan. Kung inyo pong MPL ay 500,000, multiply nyo lamang po yun ng 5, yun po ang matitipid ninyo sa monthly amortization. Ngayon naman ay dito tayo sa mga more than 10 years na paid premiums. Nung dati, 10 years lang ang kanilang ma-avail na loan term. Ngayon ay 15 years na yung maximum loan term under MPL Flex. So yung dati po, 10 years, 100,000 times 1.7. Kasi 10 years at 7% per year, kaya 70% ng amount of loan ang total interest, kaya 1.7 yan, divide by 120 kasi 120 months ang 10 taon. So ang bawat 100,000 na loan nung dati ay mayroon pong monthly amortization for loan na 1,417. Hindi po included dito mga master yung para po sa loan redemption insurance, no, yung para lamang po sa loan amount ang atin po tinutukoy. Ngayon po under MPL Flex, no, 15 years na yung maximum loan term na pwede nilang ma-avail, kaya times 1.9 na po tayo. 1.9 kasi 90% ng loan amount ang total interest, 6% per annum times 15 years, 90% yung total interest sa loob ng 15 years. Kaya po yun ay times 1.9 at i-divide natin ng 180. 180 months kasi ang mayroon sa loob ng 15 years. So 180 monthly amortization, kaya ang result po niyan ay 1,056. Mula sa dating 1,417, magiging 1,076 na lamang yung monthly amortization sa bawat 100,000 loan under the MPL Flex, kaya magtitipid po ninyo sa monthly amortization ay nasa 361 pesos pa rin. 361 pesos sa bawat buwan sa bawat 100,000 na loan. Again, kung 500,000 ang inyong MPL, times nyo lamang po yun ng 5, itong 361. Yan po ang monthly na matitipid ninyo sa monthly amortization under the MPL Flex. So, ang tanong ngayon mga master ay, deserve ba or karapat dapat bang mag-renew
towards MPL Flex considering sa amount or halaga ng matitipid ninyo sa monthly amortization. At doon na rin sa madadagdag na bilang na mga taon sa inyo pong pag-aabang para mabayaran ito pong inyong MPL Flex. Yun po ay nakadepende sa personal na desisyon ng mga GSIS borrowers. Pero isa po sa mga dapat po i-considera dito mga master, maliban po dito sa itataas ng inyo pong net take home pay dulot ng pagbaba ng monthly amortization, ay ang pagtaas din ng service fee ng bagong loan offer na ito ng GSIS. No, personal naman po na decision niyo yan kung ano po yung mas nararapat, kung kayo po ba ay mag-avail dito sa MPL Flex na mas mababa yung monthly amortization. Ang bawat matitipid sa inyo pong net take home pay sa amortization ay madadagdag sa buwanang net take home pay po ninyo, at pwede po ito magamit if ever you decide to apply for additional loan doon man po sa mga private lending institution o kaya ay saan man na nangangailangan din no ng salary deduction.